What's going on mga Kiripais? Joe Moto here, and this is my Kawasaki ZX-6R Restoration Part 3. Kaya samahan nyo ako, punta tayo ng garage point dahil andun yung motor. Dumating na yung oil pa natin. Ito na yung ipapalit natin. Madumi lang tignan tong luma pero ito ang original oil pa ng 6R. And dumating na rin yung bagong radiator natin. Kakabit na rin natin. Kapag okay na siya, possible na pwede na natin siyang paandarin. Tubig talaga no? Build up siya, no? Naghalo yung langis tsaka tubig Kaya ganyan yung naging itsura niya. Yan yung texture. Ito yung luma. At ito yung papalit natin. Wala namang kailangan palitan sa loob, Alvin. Wala naman siyang iba. Yung puti kasi ngayon, oil at saka water kasi yun. Ngayon, ang gagawin natin, kakabit natin yung isa, pa-flushing natin siya ng oil. After nun, then ulit tayo ng langis para purong oil lang nasa loob. Check ko na rin to. Tatanggalin ko to. Yan yung strainer papunta, pabalik ng oil pump. Meron din kasi mga pumasok sa loob niya na kailangan natin makuha. Kailangan matanggalin muna natin yan bago natin ikabit lahat. Ito na yung mga bagong parts ng ZX-6R mo, brother. Oil pan, gasket. Ito mga tornilyo to Yan, drain plug. Hindi, sa ano mo to? Sa headlight. Sa headlight. Ito yung knuckle bearing. Steering head bearing. Also, yung pinaka-importante na bago radiator. brand new rig Kawasaki NAX. Diba? Brand lang pala, no? Bago rin siyang crash washer, tsaka drain plug. Yung luma niya kasi, although pwede pa naman siya dahil makapal pa siya. Dahil bago yung oil pan natin, dapat bago din lahat. Same lang sila ng thickness. Nalinis na rin natin siya. Minsan kasi yung loob nitong strainer na to, mga chipping metals, naka-accumulate din siya ng mga chipping metals, lalo na sa mga after break-in period. Kaya mas maganda sa na-check siya. Hindi naman every maintenance, pero siguro once a year para hindi siya nagka-clog. Okay pa naman yung radiator Siguro kakargahan ko muna ng langis. Papukutokin ko na nakaganyan siya. Kailangan ko man lang makita kung aandar siya. Ang ganda tignan pag bago yung radiator no? Walang mga bungi Itong radiator lang pumaduto ng 30,000. Papaklasin natin yung fan, lipat natin dito. Tapos check natin kung sumasabit siya.
Yung takip okay pa naman. Saka yung goma, hindi pa siya matigas. Nasa na natin yung tangke para sa gas, yung radiator na bago and oil pan nakabit na natin. Nalagay na rin natin yung mga fluids tulad ng coolant at ng mga oil. Ilalagay natin yung battery dito sa subframe. And then, kakabit lang natin yung mga socket. Then, posible na natin siyang marinig ulit. Titignan natin kung buhay pa ba siya. Alvin! Inaayos natin to para itong socket na to, makabit natin. Kasi andito yung partner niya Ito pala, nasa taas. So, kailangan nating madikit to. Lalatag ko muna yung harness. Ito, sasalpak mo na yung sa makina? Yung mga ano na? Oo, para mapandal ko. Nakakabaliw to mga kitipay. So, daming socket yan, ang daming wire. Alin dyan yung mga dapat isaksak. Ito. Hindi, ano yan? Module. Module yan ng ABS. Moment of truth. Paandarin na natin. Kung aandar. 3, 2, 1, go. Baba? Ang daming error nito mga kitipay. Tignan nyo. Yan, 13, 14, 34, 38, 64, 38. So, umulit ulit, no? Grabe. Paano ba naman di mag-error? Tingnan nyo naman itsura. Mga kitipayos, pagkatapos ng 3 buwan ng paghihintay para sa susunod na gagawin natin dito sa ZX6R, dumating na yung hinihintay natin, yung frame. Kaya tara, subukan natin buksan. Laki ng box, no? Bakit ang laki ng box nito? Siguro sa ano? Sa dito? Sa phone niya or what? Guys, itong box na to, frame lang na naman ito, pero ngayon, napakalaki. Kasya siya na dito sa loob. By the way, may kasama ako ngayon. Busy. Actually, yung ibang mga account dito, spacer lang para siguro para secured, no? Hindi ganun magasgas ha. Okay, guys, ito yung huling piece ng parcel bago natin mabuo yung ZX6R. Napakatagal dumating pero buti dumating na. So may gustong order ng parts ng Kawasaki, message lang kayo dito kay Alexis ng Garage Point Manila. Kompleto naman sila. Siguro itong frame mga 1 taon lang kayo maghihintay. Guys, ito 60,000 na to. May get, grabe na. Kaya ingatan yung mga frame nyo. Hindi maintenance ba ang frame? Hindi naman, di ba? Ano? Hindi natin makuha to kundi sa tulong ni Ian Ignacio ng Kawasaki. So, big thanks to Ian para sa mga parts natin. Pagkatapos ng 3 buwan, ganito na ang itsura ng Garage Point Manila. May pa-ceramic coating na sila dito and yung engine room dito sa kanan. Daming nangyari, no? At ngayon lang natin matutuloy itong restoration na to. Pasensya na dahil natagalan tayo dito sa part na to, yung frame. Ngayon lang dumating pagkatapos ng 3 buwan. Dahil umorder tayo ng bagong frame. Itong lumang frame, pinakat nila yung chassis number. Tsaka pina-stamp dito sa bagong chassis natin. Ayan o, dyan nilagay. As per LTO, ganun daw ang
procedure nila ngayon. Ito pa matindi, update sa gulong natin. Naka-powder coating na tong mugs natin. Nakalimutan ko yung tamang term dito sa kulay na to, pero mukha siyang matte black. May tamang pangalan to eh. Big thanks to Defy Custom, kundi dahil sa kanila, hindi magiging ganito yung itsura ng mugs natin. Nirecommend ng Defy Custom tong kulay na to, which is textured black, para mag-blend yung welding na ginawa dito. Ayan, hindi na siya masyadong kita. Kanina ko pa ngayon nahanap kung saan yung winelding eh. Ganda ng pagkakatira, no? Tingnan nyo. Kailangan lang ng onting punas. Bago na din yung rotor disc natin, kasi hindi naging pantay to eh. So nakaharap tayo ng second hand. Pair naman to. Nabili ko 8,000. Itong dalawa na. Kasi isang piraso, 12 na to eh. So, at least nakatipid tayo, di ba? Kabitan natin yung frame para mabuo na natin to. Tsaka natin paandarin. Itong bracket sa may headlight, yung kinakapitan ng tornilyo, nag-crack to eh. So ang ginawa, nilagyan na lang ng GB weld. Madali po na rin to. Sige, shoot na natin. Ito yan. Tanggal. Lance, lipat. Ito na lang natira. Makina na lang. Kanina, buo pa yung motor kahit pa paano. Tapos ngayon, solo engine na lang. Magkano kaya ang ganitong makina, no? Okay na, buo na yung motor natin, mga cutie-pies. Hindi, biro lang. Hindi akin to. Familiar ba kayo kung kaninong motor to? PCX natin, no? Uy, bakit ka nandyan? Tumabi ka sa mga malalakas. Ano ka ba? Tsaka natin, babaklasin yung mga natirang parts dito sa lumang chassis natin. Tulad nitong part na to. Itong triple clamp. Ano pa ba? Yung side stand. Tsaka ito, yung nag-hold sa suspension sa likod. Dito kinat yung chassis number, oh. Ang purpose nito, para hindi na magamit itong frame na to. Kumbaga, disposable na to. Oops. Pakitipas, ito yung bagong ram air intake natin. Yung dating naputol, ngayon kahit pa paano may kabitan na siya. I mean, may holder na siya. Pero buti na lang, safe tong gauge natin. Magkano to? 40. 40 na, ito lang, tong gauge na to. Imagine nyo kung na-damage to, no? 40 mil din. Skaday. Ililinya lang natin yung ABS, mga kitty-pies. Ito siya.
Sige. Okay lang. Adjustin natin mga angat ba? Angat. Sige, hawak na. Hawak mo yun. Angat mo na yun. Huwag na yan, ayoko namang gamitin yan. Ha? Wala ka nang magagamit na iba eh. Hindi naman tatanggal yan. Hindi naman natatanggalin to eh. Ano ba? Natatanggalin yan. Mga bro, alas 4 na. Wala akong relo pero alam ko alas 4 na. Kanina pa kami nababaliw dito. Mukhang ito na yon, moment of truth. Subukan natin buksan tong motor na to. Subukan natin paandarin. Whew! Pagkatapos ng git kumulang 1 taon, unang start. Bawal? Yung goma nagsusunog. Ay ba yung musok? Ayaw. Ay nakala ko vape. Ayaw nga, may sunog nga. Sunog yung goma. Wala na, hindi na kailangan yan. Pero at least umaandar na. Ay, ito pa. Pwede na. Kaya, Sige. It's alive! Sa wakas, hindi natin mapaandar tong motor natin. Kundi dahil kay Alvin, tsaka kay Alexis ng Garage Point Manila. Kaya marami pong salamat sa inyo. Thank you. Alas 4 na. Salamat. May paputok na yung araw eh. Oh. Pero anyway, at least umaandar na to. Next episode, I think magiging last episode na rin. Ilalagay na natin yung mga fairings. Kaya abangan nyo yung magiging kulay ng ZX6R natin. Andyan na siya actually, kakabit na lang. Papahinga lang kami kasi alas 4 na. Kaya mga KTPIs, please do follow Garage Point Manila. And kung gusto nyo magpaayos ng motor, pumunta lang kayo dito. Mga KTPIs, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga KTPIs, papahinga lang kami. At see you sa final episode.